Hello mga ka-planters! Good day! Ako nga pala ulit si Queen ng Plants and Beauties. Welcome back sa panibago na namang video. So for today, ay gusto ko nga palang ipakita sa inyo mga ka-planters kasi matagal-tagal akong hindi nakapag-vlog tungkol sa aking mga halaman. Oh no! Kasi nga, yung nangyari nga is nung nakaraan medyo binaha talaga yung aking garden doon sa likod kung saan doon talaga yung aking karamihan sa mga halaman namin, and doon din talaga ako naggagawa ng mga video or nag-shoot ng mga videos ko tungkol sa plant. Eh yun nga, binaha. So parang medyo talagang nakakalungkot and nawalan talaga ako ng time sa pag-aalaga sa aking mga halaman. And yung iba nga halos talagang napabayaan ko ng mga ka-planters kasi sobrang hirap dahil nung binabaha na yung aming lugar doon sa likod ay syempre tinambakan na namin siya or pinataas din namin yung lugar, and then yung aming deep well or yung aming poso ay medyo natabunan. So medyo nahirapan talaga ako sa pagkuha ng pangdilig sa aking mga halaman. So sobrang dami kong halaman, and alam nyo naman sobrang nagtag-init and hirap talagang kumuha ng pangdilig sa kanila. Hindi naman ako makalusong para makuha sila agad-agad. Medyo hinintay muna namin na bumaba yung tubig bago ko na-rescue. Pero naitaas naman namin sila. Kaya lang ang hirap nilang puntahan para maasikaso or para madiligan. Kahit wala ng ulan ay andun pa rin yung tubig. And then nung na-rescue ko nga sila, ay inilagay ko muna yung karamihan dito sa harapan. Ayan, kakatapos ko lang isip ang aming mga halaman na naglulutangan. Ito yung minsan lugar na kung saan ako ay nagbablog din. Kaya nga lang mga ka-planters, yung mga nandito ay sobrang sikip na. As in talagang wala na rin ako mapaglagyan kasi napakahirap ng area na shaded dito sa amin. Dahil kapag yung mga pang-shaded na halaman ay syempre nilagay naman natin sa masyadong na-expose sa araw, may tendency talaga na masira yung kanilang mga dahon. Yun talaga ang naging problema ko mga ka-planters. And yun nga talagang medyo sumasakit ang ulo ko kung anong gagawin ko sa kanila. Hanggang sa ayun, yung iba napabayaan ko na, hindi ako masyadong makapag-asikaso sa kanila dahil init ulan, tapos may mga nagtatrabaho nga doon sa likod. Yung pinagawa namin yung likod naming garden, medyo maalikabok and maputik. Kaya talagang nakakatamad maghalaman. And nitong nakaraan ay naisipan ko nga na ayusin naman yung aking mga halaman dito sa likod. Dito sa may harapan kasi medyo napabayaan na nga, and yung iba nakikita ko nagkakaroon na naman ng mga peste, yung iba ay medyo nagkukulang na sa dilig, yung iba naman na overwater dahil sila yung mismong laging tinatamaan ng ulan. And ayan, naisipan kong ayusin, at ipapakita ko nga sa inyo kung ano yung mga pinagagawa ko sa video na ito. Ipapakita ko nga sa inyo kung paano ko sila nilinis at inayos. So tara na mga ka-planters! Pakita ko muna pala sa inyo mga ka-planters kung ano ang naging itsura nung binahanga yung aming likodan. Ayan, first time namin na nakita na nagkaganyan yan sa madaling oras pa lang ng pag-ulan. Mga 30 minutes pa lang, grabe na yung baha. At ayan nga yung mga nasave kong halaman. At ayan, tingnan nyo nga ang naging sitwasyon ng aking mga halaman nung sila ay hinakot at nilipat ko muna dito sa aming harapan. Medyo hindi talaga maganda dahil yung iba ay ayan, halos nalalanta na nga yung aking piper dahil kulang na talaga sila sa dilig. Sobrang hirap nga kasing umigib ng tubig na pangdilig dahil nalubog talaga yung aming poso nung pinataasan namin yung lupa doon sa likod. Inisa-isa ko na ngang tanggalin sa part na ito yung aking mga halaman para maumpisahan ko na siyang kuskusin at tanggalin yung mga lupa at putik na nakakalat. Grabe talaga mga ka-planters kasi kung mapapansin nyo ay halos wala na rin talaga kaming madaanan or mapagparadahan ng aming tricycle dahil hanggang sa lapag ay napakadaming halaman na nakakalat. At ayan, matapos ko ngang linisin ay inisprayan ko nga ito ng may alcohol, vinegar at may Sunrox din yata akong nilagay dahil napapansin ko nga na sobrang dami na rin ng mga pesting kumakapit sa aking mga halaman. At ito ang isa sa mga halimbawa ng mga halaman na sobrang namatay talaga dahil akin nga silang napabayaan. Karamihan pa nga sa kanila ay mga alocasia. Napakahirap talaga nilang alagaan. Kailangan nila ng maraming attention at hindi pwedeng mapapabayaan. Hindi talaga kami close na mga alocasias mga ka-planters. Sinunod ko naman nga ay yung dito sa part na ito sa unahan ng aming bahay. Hindi naman talaga dating bumabaha doon sa aming likuran. Yung part kasi na yun ay isang malawak na gabihan at sasahan. At matagal na wala talagang nagmamay-ari sa
sa lugar na yun. Kaya naman lahat ng bahay dito sa may amin ay doon ang takbuhan ng tubig. 21 years na nga dito sila mama at ngayon lang nila naranasan yung ganong pagbaha. Kaya lang sa pagkakataong ito ay mayroon na nga nakabili sa lupang iyon. At syempre pinataas na nga nung may-ari yung nabili niyang lupa at pinatambakan para mas mapaganda at mas mapa-improve. Kaya nga lamang bukod sa amin ay napakarami talagang mga kabahayan ang naapektuhan. Dahil halos lahat ng mga kabahayan dito ay doon sa likod na yun ang punta ng kanilang mga tubig. Pero syempre hindi naman natin talaga masisisi yung may-ari ng lupa dahil ano pa nga ba ang gagawin niya kundi pagandahin at i-improve yung nabili niyang lupa. At ang tanging sagot lang talaga dyan is proper drainage na mukhang matatagalan pa dahil alam nyo naman kapag inilapit yan sa munisipyo ay marami pang usapin. Kaya naman gumawa na rin kami ng aksyon at pinatambakan at pinataas na rin namin itong aming lupa para hindi na rin binabaha at nagpalagay na rin kami ng concrete fence para naman mas malas yung tubig na pumapasok dito sa amin. At ayan, dahil nga ako ay napagod sa paglilinis, kahit ako ay nakadiet, ay napa-order talaga ako ng Mickey Bihon at napatempla talaga ako ng kape. And kain tayo guys, sobrang sarap, sira talaga ang diet ko dito. So, ayan na nga mga ka-planters, ito na yung naging itsura ngayon ng aking garden dito sa aming harapan. Kung mapapansin nyo ay talaga namang sobrang kumonti na lang muna ng mga halaman na aking inaalagaan. As in talagang binawasan ko sila. Yung iba ay pinamigay ko. Yung iba naman ay sale ko na muna. Para naman talagang yung matira lang dito ay halos yung mga madadaling alagaan at saka yung talagang alam ko na mahihirapan akong hanapin. Kasi napakadali lang naman ulit mag-collect ng halaman and mas nasasayang at mas malulugi talaga ako kapag kahinayaan ko lang sila na namamatay dahil nga hindi ko na masyadong maasikaso. And gusto ko ulit mag-collect ng mga halaman kapag ka okay na yung aming garden sa likod kung saan marami akong mas pwedeng ilagay na mga halaman. Eto pa yung iba, mga ka-planters, ayan. Kung mapapansin mo dito sa taas, ay halos wala nang natira. Kasi yan yung part na sobrang lakas ng tulo ng ulan and nasisira lang yung dahon ng mga halaman kapag naglalagay ako dyan. Kaya sobra talaga akong nahirapan sa pagpwestuhan sa kanila, mga ka-planters. Halos ginawa ko na ngang shade net or pang-cover sa init yung aming mga ilang kurtina para lang hindi sila masyadong mainitan at masunog sa araw. Pero ayun, hindi kinakaya ng kurtina at nasisira din talaga sila sa init at ulan. Ilan na lang din yung tinira ko dito na mga Sansevieria collection ko. Ayan sila. And mas gusto ko rin naman kasing tingnan yung ganito muna. Kasi maliit lang talaga yung space namin dito sa harapan. Ito pa nga yung mga crotons ko. Sobrang nagsiksika na sila dyan. Ayan pa yung iba. So, yun lang muna for today's video mga ka-planters. Gusto ko lang sana na ma-share sa inyo kung bakit hindi ako masyado nakakapag-upload ng mga video about sa aking mga halaman. Kasi ayan talaga sobrang nakita nyo naman kung ano yung nangyari sa aming likodan. Kung saan talaga ako naglalagay at yung propagating area ko, diba nakita nyo na may propagating area kami dun. As in, tanggal na sila talaga ngayon. And i-update ko kayo kung anong mangyayari dun sa aming likodan. Kasi magbalak din namin na magtanim na rin doon ng mga gulay. Kasi alam niyo naman kung gaano nakamamahal ngayon ang gulay. At malawak yung space doon. Kaya talagang marami tayong space para pagtaniman ng mga gulay bukod sa ating mga ornamental na halaman. And dire-diretso lang tayo sa paggawa ng mga video and pagbibigay ng mga tips tungkol sa ating mga halaman. Yun lang mga ka-planters. Good day and goodbye!